Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga taong palaging nakasuporta sa ating munting channel. Shoutout kay Shinji Rebato, at Jimboy Manamaw, shoutout kay Rexael Balbuena, shoutout kay Ruth Lar Oda Bustamante, na palaging nakasuporta sa aking channel, at shoutout kay Band72, at shoutout kay Dark of Reaper na palaging nauna sa comment sa ating video. Maraming salamat po sa inyo. Sa gustong magpa-shoutout sa next video, paki-comment lang sa comment section, at tuloy tayo sa ating kwento. At nagsalita ang lalaki sa kanila na nandito daw siya upang batiin ang Holy Son na kumakatawan sa magaganap na seremonya para sa kanyang ama at ang buong Great Ming Empire. Ang lalaki pala na ito na sakay-sakay sa kabayo ay si Zhou Yunfei, ang Northern King eldest son. Naging seryoso naman ang mukha ng Seven Princess habang kanyang tinitingnan si Zhou Yunfei, dahil hindi daw nagpadala ang kanyang mga kapatid na kahit sino mang mga royal na mga angkan upang salubungin ang Holy Son, pero ang lalaki daw na ito ay kumikilos kung ano lang siya na walang ingat. At bumaba na nga sila sa kanilang karawahe na sinasakyan, maging si Zhou Yunfei ay bumaba din sa kabayo na kanyang sinasakyan at agad itong nagbigay ng paggalang sa Holy Son at kay Elder Mu Feiyan. Hindi naman maalis ang tingin ng mga kawal sa ating bida dahil ito daw pala ang Holy Son, saad pa ng isa na hindi na daw nakapagtataka na ang tao na ito nga nag-cultivate sa Taisu Holy Ground ay isang extraordinary ang aura. Saad pa ni Zhou Yunfei sa ating bida na pakiusap daw, sundan daw siya ng Holy Son, mayroon daw muna silang pupuntahan, at ang ating bida naman ay nakatingin lang kay Zhou Yunfei, habang ang Seven Princess naman ay nabigla sa biglaan na pag-alok ni Zhou Yunfei. At naiinis ito dahil nandito lang daw itong tao na ito upang harangan ang Holy Son. Hindi daw niya dapat pahihintulutan ang binabalak ng tao na ito sa Holy Son. At agad niya hinawakan ang damit ng ating bida, at mayroon sana siyang sasabihin, pero napaisip ang Seven Princess, dahil malamang na hindi susundin ng ating bida si Zhou Yunfei para sa kanya, dahil sila ay magkaibigan ng Holy Son. Sa ilang sandali makikita ang ating bida na papaalis na upang kanyang sundan si Zhou Yunfei. Habang ang prinsesa naman ay balak niya sana na pigilan ng ating bida na huwag sumama sa kanila. At sa kanyang isip-isip na akala daw niya magkaibigan sila ng ating bida, pero bakit sumama ang ating bida kay Zhou Yunfei? Habang naghihinayang ang Seven Princess sa pagsama ng ating bida kay Zhou Yunfei, may bigla na lang siyang narinig na nagsasalita sa kanya na huwag daw mabahala ang prinsesa. Ang nagsasalita pala ay ang alagang manok ng ating bida na mukhang ibon na. Saad pa niya sa Seven Princess na huwag daw itong mag-alala kay Chu Ziyu dahil mayroong rason kung bakit siya sumama kay Zhou Yunfei. At maya-maya makikita nga nakasakay na sila sa karawahe na pinapalibutan ng mga maraming kawal, at sa loob nito makikita ang ating bida at si Zhou Yunfei at ang dalawang tao na kanyang pinapakilala sa ating bida. Saad pa niya na ang lalaki daw na ito ay ang kanyang brother na si Yang Chen Songyan, ang nag-iisang anak ng Sword Sect Master. Siya daw ay nag-cultivate ng Godly Power Intermediate Stage at isa din daw siya sa mga talented sa Southern Region. At ito din daw ang kanyang isang kasama ay si Immortal Biao, nga nanggaling sa Yujing Palace, ang oldest martial sister. Siya ay nag-cultivate ng Godly Intermediate Stage, pero huwag na lang daw siyang tingnan ng Holy Son sa kanyang kasalukuyang katayuan, bagkus isipin na lang daw ng Holy Son na mahina ang kapangyarihan niya sa labanan, pero hindi din naman mababa ang kanyang kakayahan pagdating sa mga laban. Nagtanong naman ng system sa ating bida na kailan daw ba nakilala ng host ang senior sister na ito, dahil maging siya ay hindi din niya alam. Sabi naman ng ating bida sa kanyang system na noong siya pa daw ay si Demon Chu, siya daw ay nag-cultivate ng soul seed techniques at nagawa din daw niyang ma-transplant ang kanyang soul seed sa divine soul ng mga cultivators, kung kaya hindi sila nakarating sa divine bridge stage. At habang ang kanyang mga target ay nag-cultivate, ang kanya din daw lakas ay nadadagdagan sa parehong oras, at ang binhi ng kanyang kaluluwa ay unti-unting lumalaki. Sa huli, ang banal na marka ng kaluluwa ng caster ay inukit upang matiyak na walang mga palatandaan ng pagtanggi kapag kinuha ng caster ang katawan. Natawa naman ang ating bida habang kanyang iniisip ang kanyang nagawa noong siya pa ay si Demon Chu. Sabi naman ng system sa ating bida na hindi daw niya inaasahan na ang caster ay maging malayo ang kanyang tingin, at sa inaasahan sa pinanganak upang maging kaaway, nag-iwan pa talaga daw ito ng ilan para sa sariling kapakanan. At dinagdag pa ng system na ngunit hindi daw inaasahan ng system na gagamit din ng host ng mga babae, at tanong pa ng system na handa daw bang saktan ng host ang katawan ng mga babae, katulad na lang nitong senior sister.
At sa ilang sandali nagsalita sa kanilang tatlo si Zhou Yunfei na kung ano pa daw ang kanilang ikinauupo, dahil ngayon daw ay uminom muna sila ng alak habang nag-uusap, at dinagdag pa niya na tikman daw muna nila itong lasa nitong isang bote ng peach blossom wine. At makikita ang ating bida na kanya nang ininom ang isang baso ng wine na ibinigay sa kanya, at kanyang naisip na sa totoo lang daw itong alak na ito ay maganda, pero bakit ang tatlo daw na ito ay nakatingin sa kanya habang umiinom nitong alak? At nagtanong naman si Zhou Yunfei sa ating bida na sa tingin daw ba ng ating bida na ang 700,000 na Divine Essence Stones nga nang galing sa Royal Family ay sapat na supply upang ipadala sa Holy Ground tuwing isang taon o baka ito ay maliit pa. Nagtanong naman ang ating bida sa kanya na ang kanya daw bang Brother Joe ay mayroong solusyon para dito. Ayon naman ni Zhou Yunfei sa ating bida nga naisip lang daw niya na ang Taizu Holy Ground ay kanilang bantayan ang Southern Region at sila ang mga Guardian Saints ng Ming Dynasty, at sila ay dapat nabigyan ng 120,000 na Divine Essence Stones para sa paggalang, at mayroon din daw siyang extra na 100,000 dito na Divine Essence Stones para lang sa ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kay Zhou Yunfei na kung sila daw bang lahat dito ay tinawag nila siya upang kanya silang tulungan upang magrebelde. Saad naman ni Zhou Yunfei sa ating bida habang nakangiti na hindi naman daw talaga yun na matatawag na paghihimagsik, ginawa lang daw nila ito para sa kinabukasan ng Taizu Holy Ground at ng Ming Dynasty. Tawang sabi naman ng ating bida sa kanila na mananalo daw sila, kanya daw itong ipapanalo para sa kanilang lahat. At sa hindi naman kalayuan kung saan nag-usap ang ating bida at si Zhou Yunfei kasama ang dalawa, makikita naman si Mengday nga nakamasid sa labas ng karwahe. Nasabi na lang ni Mengday sa kanyang sarili na itong manyakol daw na kanyang disciple ay nanghingi pa ng suhol ng lantaran at sa gayong inosente pa na paraan. Kung nakikita lang daw ito ni Zhu Ziyu ang mga ganitong eksena, malamang masusuka ito ng dugo. Sa ilang sandali makikita na nakalabas na sila sa loob ng karwahe at nagbigay ng paggalang si Zhou Yunfei sa ating bida, dahil huwag na daw itong mag-alala once daw na makuha na nila ang Shangjing City. Agad-agad daw magbibigay siya ng mensahe sa mga gods para sa ating bida. At sa isip-isip naman ni Zhou Yunfei na ngayon daw mayroon na siyang suporta sa mga Taizu Saints, malapit na daw ang pagbabago ng dynasty sa kanyang mga kamay. At nagsalita din si Zhou Yunfei kay Immortal Biao, na kapag nakarating na daw sila sa lungsod ng Shangjing City ng kanyang brother Yang, hindi na daw siya makalapit sa mga High Saints dahil sa kanilang mga pagkakilanlan, at kailangan daw nila na hindi muna masangkot doon sa mga gulo upang kanilang mapaglingkuran ang mga High Saints. Sumagot naman sa kanya si Immortal Biao na si Young Master Zhou daw ay tunay na mabait. At makikita na nga na papasok na sa loob ng Ming Empire ang karwahe na sinasakyan ng prinsesa, at sa loob nito makikita ang ating bida na nagsalita sa kanilang lahat. Saad pa niya na gusto daw muna niyang baguhin ang kanilang ruta dahil sa ngayon daw ay gusto muna niyang makita si Yuna. Sumang-ayon naman ang prinsesa sa mga kahilingan ng ating bida. At nagtanong ang 7 Princess sa ating bida na kung ano daw ba ang kanilang pinag-usapan kanina ni Zhou Yunfei. Sumagot naman ang ating bida sa prinsesa na kanila daw pinag-usapan kung paano pabagsakin ang bagong uupo sa Ming Dynasty. Nagulat naman ang 7 Princess sa mga sinabi sa kanya ng ating bida at ito ay bahagyang hindi nakasalita. At kanyang sinigawan ng ating bida na kung balak daw ba nito na tulungan ang tao na iyon at ang kanyang grupo. Sumagot naman ang ating bida sa prinsesa na syempre hindi. Dahil kahit hindi niya sila tulungan binabalak pa rin niyang agawin ang trono pag ang bagong hari ay aakyat dito. Dahil para sa kanila isa lang siyang kasangkapan na pangdagdag sa kanilang mga plano. At biglang yumuko ang prinsesa sa ating bida at ito ay nagmamakaawa na iligtas daw ng Holy Son ng Ming Dynasty. Sabi naman ng tagasilbi ng prinsesa na si King Shenbi daw ay isang makapangyarihan maging ang Zhu family ay hindi siya kayang labanan, at nagbalak pa rin daw ba ang Holy Son na maghimagsik dito sa halip kanya itong tulungan. Namula naman ang mukha ng prinsesa nang sinabihan siya ng ating bida na sa totoo lang daw mayroon siyang paraan upang kanyang tulungan ang prinsesa sa kanyang sitwasyon ngayon at maalis din ang mga basura na walang utak na Zhou family sa kanyang buhay, ngunit may ugali daw siya na paggawa ng patas na palitan. Tanong pa ng ating bida sa prinsesa na kung kanya daw siyang tulungan paano naman daw niya siya babayaran. Nagsalita naman sa ating bida ang kanyang system, sabi pa nito na what the hell daw ang host dahil masyadong tuso ang host para isipin na makikipagdeal ka sa magkabilang panig, at pagkatapos makipagdeal sa iba, at dinagdag pa ng system na ang level daw ng kawalang hiyaan ng host ay nakakuha ng 200 na breakthrough points.
At makikita naman ang prinsesa nga nahihiya na kanyang pinapangako sa ating bida na kahit ibigay pa daw niya ang kanyang pagkababae sa ating bida ay ayos lang basta tulungan lang niya siya. Nagulat naman ang girlfriend ng ating bida nang kanyang narinig ang mga pinapangako ng prinsesa sa ating manyakol na bida, maging ang manok ay nabigla sa mga binitawan na mga salita ng prinsesa at napatakip na lang ito sa kanyang bibig, habang kanyang binanggit ang pangalan ng prinsesa. Dahil doon nainis ang ating bida at kanyang pinitik ang noo ng prinsesa dahil ano daw ba ang tingin niya sa kanya isa siyang playboy, sabi naman ng prinsesa sa ating bida na kung ayaw daw ba niya ang kanyang magandang alok sa kanya. Ayon naman ng ating bida sa prinsesa na kung saan daw ba naligaw ang pag-iisip nito para isipin na mapagsamantalang lalaki siya, at ang prinsesa naman ay hindi na nakasagot sa ating bida dahil sa lakas ng pagpitik ng ating bida sa kanyang noo. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na kahit gaano daw siya kawalang hiya hindi pa rin daw siya papatol sa kanyang juniors, at isa pa namatay ang auntie ng babae na ito nang dahil sa kanya kung kaya walang dahilan upang kanya siyang patulan. Si Mengday naman ay kanyang nasabi na ang prinsesa daw ay masyado pang bata ngunit nagawa pa rin daw niyang hindi galangin ang kanyang sarili, bakit hindi na lang daw ito kikilos ng katulad ng mga kagalang-galang. Sa ilang sandali nakarating na sila sa Yunya Peak, dito makikita ang napakataas na bundok sa harapan. At sabi pa ng nagmamaneho ng karwahe sa kanilang lahat nga nakarating na daw sila sa Yunya Peak, saad pa ng prinsesa sa ating bida habang naiinis na maaring tumingin daw muna ito sa kapaligiran dahil siya ay aalis muna. Nakangiti naman na sinabihan ng ating bida ang prinsesa na sige daw puntahan daw muna ng prinsesa ang kanyang ama at ang kanyang royal brother at kanyang ibalita doon kung magkano ang gantimpala sa kanyang pagtulong sa kanya. At gumamit ng sound transmission ang Seven Princess sa ating bida at ito ay nagpapasalamat sa ating bida sa kanyang pagtulong sa royal family, sumagot naman ang ating bida na hindi na daw niya kinakailangan na magpasalamat sa kanya, dahil makukuha naman din daw nila ang kani-kanilang mga gustong kuhanin at yun lang daw yun lahat. At sa ilang sandali naglakad na nga ang ating bida sa kalagitnaan ng bundok halatang mayroon itong gustong puntahan. At ito ay tumigil sa harapan ng isang malaking bato, at kanyang nasabi na ang bluestone daw na ito ay walang mga palatandaan ng pagkamagaspang ito ay dahil ang mga tao ay palaging nakaupo sa ibabaw nito upang ito ay e-cultivate, at nagguhit na nga ang ating bida sa malaking bato ng isang formation gamit ang kanyang sariling dugo. At bigla siya ay nagulat dahil mayroon siyang narinig na pamilyar na boses, ito daw ay boses ni Zubiyu. At mas lalong nagulat ang ating bida sa kanyang nakita sa kanyang harapan dahil may isang imahe ang dahan-dahan na naging hugis isang babae. At maya-maya sumambulat sa kanyang harapan ang maladyosa na kagandahan ng dating naging kasintahan ng ating bida na si Princess Zubiyu. Saad pa ni Zubiyu sa kanyang dating kasintahan na ang ating bida daw ay naging tuso dahil takot daw ito sa kamatayan kumpara sa iba. At ngiting sabi pa niya sa ating bida na kung hindi daw ba niya siya tatanungin kung saan siya pumunta, at dagdag pa ni Zubiyu sa ating bida na ang kanya lang daw alam ay pupunta siya sa lugar na tinatawag na Huang, ang lugar daw na yun ay masyadong malayo, baka hindi na daw niya makikita ang kanyang minamahal sa kanyang bagong buhay ngayon. At kanyang hinawakan ang mukha ng ating bida sabay kanya itong sinabihan na may pagkakataon pa daw ito na kanyang ingatan ang kanyang mga naiwan. At sa huli ang ating bida daw ay isang evil things at ang kanyang pamangkin ay nagmamahal din sa kanya kung kaya kanya itong ingatan, at dahan-dahan na nga na naglalaho ang imahe ni Zubiyu. Naging seryoso naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang kanyang dating kasintahan nga dahan-dahan nga naglalaho sa kanyang harapan, at kanyang nasabi ang lugar ng Honghuang dahil itong lugar na naman daw na ito, ano daw ba talaga ang lugar na yon? At kung dadaan daw siya sa Stone Realm patungo sa lugar ng Honghuang sa loob ng 3 buwan, at paano daw nagawa ni Zubiyu na hindi na niya kailangan na bumalik, at bigla mayroong nagsalita sa likod ng ating bida saad pa nito na kung nagbasa daw ba ito ng banal na kaisipan. Ang nagsalita pala sa likod ng ating bida ay ang kanyang kasalukuyan na girlfriend na si Mengday. Napalingon naman ang ating bida sa kanyang likod, at sinabihan siya ng kanyang girlfriend na hindi man lang daw nararamdaman ng mga venerable na mayroon palang nakatatak sa loob ng bluestones na ito. Ayon naman ng ating bida nga nararamdaman daw niya ito matapos niya itong hinawakan, at paano naman daw nalaman ng kanyang master na ginawa niya itong bagay na ito, at nagtanong lang naman si Mengday sa ating bida na kung bakit daw siya pumunta dito sa lugar ng Yunya. Tawang sabi naman ng ating bida kay Mengday na kung bakit ang dami daw nitong tanong sa kanya, pinapagalitan daw ba niya siya ngayon,
Inis lang naman na sinabihan ni Mengday habang dahan-dahan na umupo sa tabi ng ating bida na tumahimik na lang daw siya manyakol na disciple. At gumana na naman ang kalukuhan ng ating manyakol na bida at kanyang hinawakan ang kamay ng kanyang master. Sabay kanya itong pinaupo sa kanyang itaas, at ngiting sabi pa niya sa kanyang girlfriend na ngayon daw ay magandang oras para gawin nila ang masayang kaganapan, oras na daw ng kanyang master upang turuan siya ng lesson pagdating sa ganitong bagay. Si Mengday naman ay namumula ang kanyang mukha at kanyang sinigawan ang ating manyakol na bida na ano na naman daw ang pumasok sa isip nito, balak na naman daw ba niya siyang galawin sa ganito kaliwanag. At makikita nga mahigpit ang paghawak ng ating bida sa katawan ni Mengday upang hindi ito makagalaw. Si Mengday naman ay pakipot pa pero halata naman na mas gusto pa niya ang kanilang ginagawa kumpara sa ating manyakol na bida. Sabay na hinawakan ng ating manyakol na bida ang mapupulang labi ni Mengday at kanya itong sinabihan na mayroon daw silang gagawin mamayang gabi kung kaya sundan daw niya siya mamaya. Sumagot naman si Mengday na saan naman daw sila pupunta mamaya.